Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Bahagi ng layunin ng Department of Agriculture o DA ang planong siguraduhin ang sapat na supply ng pagkain para sa taong 2025, kung kaya't naglaan sila ng pondo para sa karagdagang produksyon nito. Bukod sa pagpapalago ng produksyon ng bigas, bahagi din ng pagpaparami ng livestock, poultry at mataas na kalidad ng ani, pagpapalawak ng irigasyon gamit ang solar-powered system, pagpapainom ng mga harvest facility at paggamit ng pataba. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sasailalim ang soil mapping ang iilang lugar sa bansa upang mas mapainam ang mga lokasyong ito bilang lupang taniman. Nais palawigin ng Commission on Election o COMELEC ang satellite registration sa bansa upang mas maraming botante pa ang makapagparehistro. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, dapat lamang na dinadala sa pinakasulok ng bansa ang mga satellite registration kung saan hindi na dapat hintayin pang magpunta ang mga nais maging botante sa kapatagan para magparehistro kundi ang ahensya ang lalapit. Kaugnay nito, pinaplano rin ng COMELEC na dalhin ang battery-operated automated counting machine sa mga susunod na botohan sakaling may sapat na mga bilang ng mga botante. Fake news kung tawagin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang post kung saan nakasaad dito ang muling pamamahagi ng educational assistance para sa mga mag-aaral. Ito'y matapos kumalat sa isang social media platform ang nasabing post na siyang naglalaman ng maling impormasyon base sa DSWD. Paglilinaw ng DSWD, ang pagbabahagi ng personal information online para sa aplikasyon ay hindi hinihingi ng kagawaran bilang bahagi ng Data Privacy Act. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DA nais maglaan ng pondo para sa seguridad ng supply sa pagkain sa 2025. DepEd pinagpapaliwanag ang guro na nag-viral dahil sa pagsesermonya sa mga estudyante. DOTR at SMC nagkasundo para sa rehabilitasyon ng NAIA. PNP pinag-iingat ang publiko sa pagbabahagi ng mga larawan online ngayong bakasyon. Dagdag satellite registration nais ng COMELEC para sa mas maraming botante. Mga punit at sirang salaping papel maaari nang palitan sa BSP. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Noong ika-16 ng Marso, mahigit 150 residente ng barangay Inagdanan, Saraga, Iloilo City ang nakatanggap ng libreng serbisyong medikal mula sa Philippine Coast Guard o PCG. Ang Coast Guard Medical Clinic Western Visayas, Coast Guard Nursing Service Sub-Unit Western Visayas at 612 Coast Guard Auxiliary ay nakapagbigay ng libreng gamot, pagkain at libreng gupit para sa mga benepisyaryo. Nagpatupad ang Department of Public Works and Highways ng rehabilitasyon at pagsaayos ng mga kalsada bilang proyekto sa mga probinsya ng Cebu para sa mas maayos at ligtas na daanan ng mga mamamayan rito. Narito ang balita para sa buong detalye. Sa probinsya ng Cebu, nagpatupad ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga proyektong layon ipasaayos at isagawa ang rehabilitasyon ng mga kalsada nito para sa mas ligtas at maayos na daanan para sa mga mamamayan. Base sa ahensya, ang proyekto ay nagkakahalaga ng halos 49 na milyong piso sa mga lugar na sakop ng Cebu North Hagnaya Wharf Road. Kasama sa proyektong ito ang pagsasaayos ng mga nasirang bahagi, paglalagay ng aspalto,
solar studs at solar street lights at reflectorized pavement markings para sa pagpapatupad ng road safety. Bahagi din ito ang Road Slope Protection Project laban sa banta ng landslide. Ayon sa DPWH, halos 1,000 motorista ang potensyal na makakabenepisyo sa proyektong ito laban sa mga aksidente at pagsasara ng mga ibang daanan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay ng patuloy na pag-iral ng El Nino phenomenon sa bansa, pinasinayaan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang World Water Day exhibit kamakailan sa lungsod. Sa exhibit na ito ay tampok ang mga proyekto ng iba't ibang ahensya tungo sa water regulation at water security. Kasabay ng kaganapang ito ay hinirang din na water champion ang alkalde para sa kanyang suporta tungo sa pagkakaroon ng water access, sanitation at hygiene. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DA nais maglaan ng pondo para sa seguridad ng supply sa pagkain sa 2025. DepEd pinagpapaliwanag ang guro na nag-viral dahil sa pagsesermonya sa mga estudyante. DOTR at SMC nagkasundo para sa rehabilitasyon ng NAIA. PNP, pinag-iingat ang publiko sa pagbabahagi ng mga larawan online ngayong bakasyon. Dagdag satellite registration, nais ng COMELEC para sa mas maraming botante. Mga punit at sirang salaping papel, maaari ng palitan sa BSP. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ibinunyag ni Senator Raffy Tulfo ang pagkakaroon ng isang lotto bettor na siyang namumuhunan ng 70 milyong piso at 600 milyong piso ang napalanunan. Hindi nilinaw ng senador kung kailan ito nangyari, ngunit sa binondo umano nangyari kung saan ginamit niya ang System 12 kesa sa standard na bet. Paglilinaw ni Tulfo, hindi naman iligal ang paggamit ng System 12. Ang kanya lamang pinagtataka ay ang pagtaas ng premyo na 500 milyong piso ang nadagdag. Kayo ba'y may mga luma, sira at punit na mga salaping papel na madalas ay tinatanggihan tanggapin sa mga tindahan o pambayad sa anumang transaksyon? Para sa inyo ang inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa kanilang isinagawang Piso Caravan. Ang detalye sa balitang ito. Mga marumi at sirang pera, yan lamang ang isa sa madalas na problema ng mga mamimili sa bawat transaksyong kanilang sinasagawa. Ngunit may solusyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para riyan dahil pwede na itong papalitan sa bagong pera mula sa kanilang programang Piso Caravan. Ayon sa BSP, ang mga punit na salaping papel o marumi at lukot, kupas na imprenta na kung tawagin ay unfit at mutilated, ay maaari pa ring matanggap mula sa Piso Caravan. Ang kasalukuyang programa ng BSP ay nasa Likab, Nueva Ecija mula ika-20 ng Marso alas 9 hanggang alas 12 ng hapon. Ang Piso Caravan ay programa ng BSP kung saang layuning matulungan ang mga mamamayang makipagpalit ng bagong isyong salapi mula sa mga may labis na pagkalukot na salapi sa taong mula 1995 pataas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pinangunahan ng Department of Health o DOH ang formal na pagbubukas ng 3 specialty centers sa Southern Isabela Medical Center o SIMC sa Santiago, Isabela, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Secretary Teodoro Herbosa na magtatag ng mas maraming specialty centers sa bansa. Ang Burn, Dermatology at Ophthalmology Center ay mga pinakabagong specialty center na nagbukas sa SIMC.
Isinagawa rin sa nasabing okasyon ang pagbabasbas ng iba't ibang kagamitang medikal, kabilang ang telemedicine equipment, CT scan, Dexamode scan, ultrasound, cardiac stress test at 2D echocardiography machine. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, DA nais maglaan ng pondo para sa seguridad ng supply sa pagkain sa 2025. DepEd pinagpapaliwanag ang guro na nag-viral dahil sa pagsesermonya sa mga estudyante. DOTR at SMC nagkasundo para sa rehabilitasyon ng NAIA. PNP pinag-iingat ang publiko sa pagbabahagi ng mga larawan online ngayong bakasyon. Dagdag satellite registration nais ng COMELEC para sa mas maraming botante. Mga punit at sirang salaping papel maaari nang palitan sa BSP. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puliso ng masa. Ito ang News Force.